ano pong inaabuso ng House Committee ang kanilang kapangyarihan. At ginagawa po nila yan sapagkat very politically charged nga po itong House Committee at ang gusto po nila ay hindi lamang magkaroon ng articles of impeachment at i-relay sa o i-transmit sa Senado, kundi dito pa lamang sa stage na to o level na ito ay sirain na si Vice President Sara Duterte. Hindi na po ito hearing on sufficiency of grounds. Hearing na po ito. Parang full-blown trial na ito. At ang kanilang pumpakay ay isa lamang, ay sirain si Vice President Sara Duterte. Bakit? Sapagkat hindi po sila nakakatiyak na kapag ang articles ay na-transmit sa Senado ay magkakaroon sila ng conviction, hindi lamang dahil sa politika sapagkat napakahina po ng ebidensya. So, ginagawa na lamang po nila itong demolition job laban kay VP Sara Duterte. Pinapansumpi na nga ng Kamara itong sa kanyang SALN dyan po sa Ombudsman at willing naman daw yung Ombudsman magbigay ng SALN na dokumento tungkol nga dito kay Vice President Sara Duterte. Anong masasabi po ninyo? Yan nga po ang kinakataka ko. Alam niyo po, itong ginagawa ng chairman ng Justice Committee, si Representative Luistro, halatang halata naman po na ito po ay labag sa batas. Sabagkat, bagamat sinasabi nila na talagang may hearing dyan sa Justice Committee kung mayroong nagsasampa ng mga impeachment complaints, bakit po sumusobra o lumalabis doon sa kapangyarihan that level? Ano po? Sapagkat, ang nakalagay lang po sa saligang batas at sa House Rules na tama sa function ng House of Representatives na mag-initiate ng mga impeachment complaints at ng articles of impeachment ay unang-una, i-determine nila ang sufficiency in form. Pagkatapos po noon, they should determine sufficiency in substance. Kung meron po noon, saka magde-determine ng sufficiency of grounds. Doon po pino-formulate o inilalatag yung article or articles of impeachment. Kung anong impeachable offense di umano ang ginawa noong impeachable officer. Yun po ay summary in nature. Hindi po yon trial, kundi hearing. May pagkakaiba po ang trial at hearing. Ang hearing po ay mas maigsi, ito ay informal at ito ay para sa isa lamang issue na yun po ang mahalaga para sa hearing na yon. Halimbawa po, etong hearing dito sa House, i-determine nyo lang ang sufficiency of ground or grounds. Yan po ay madedetermina o pwede na nating malaman kung ano-anong grounds ang dapat ilagay sa articles of impeachment base po doon sa complaint nung naghain ng reklamo, doon po sa answer noong respondent, and then meron pa po yung reply. Kung meron pong reply, meron din namang rejoinder. Kung wala, syempre wala na po. At meron po yung affidavits, counter affidavits. Doon po lamang sa complaint, makikita nyo na yung ebidensya. So, doon lamang po dapat magbase yung determination ng form, substance, at yung grounds. Kung may clarificatory questions man po o may hearing, iyon ay para tingnan lamang kung anong gagawing articles base po doon sa ebidensya. Kung may clarificatory hearing, ang tinatanong po ay yung mga taong binabanggit doon sa complaint, sa answer at mga affidavits at mga dokumento na kalakip noong mga sinasabi kong mga complaint, affidavit, or answer, hindi po dapat lumalabas doon. Otherwise, magiging trial na po yun o talagang paglilitis na. At ang may kapangyarihan lamang pong maglitis ayon sa ating saligang batas ay ang Senado sitting as an impeachment court. Opo. Attorney, bago ko ipasok kay partner Admar, kayo ho ba ay naniniwalang lulusot, papaboran ng Supreme Court yung petisyong inihain kamakailan
patungkol nga doon sa paghiling na mag-issue ng TRO ang Korte Suprema laban dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Considering na masyadong mapolitika po ang issue ito. Ayoko pong magkomento sa isang pending case. Suffice it to state that in my considered opinion ay yun pong mga yung mga petitioner po noon are well within their right sapagkat nakita na nga po natin kung paano pong inaabuso ng House Committee ang kanilang kapangyarihan. At ginagawa po nila yan sapagkat very politically charged nga po itong House Committee. At ang gusto po nila ay hindi lamang magkaroon ng articles of impeachment at i-relay o i-transmit sa Senado, kundi dito pa lamang sa stage na to o level na ito ay sirain na si Vice President Sara Duterte. Hindi na po ito hearing on sufficiency of grounds. Hearing na po ito. Parang full-blown trial na ito. At ang kanilang pumpakay ay isa lamang, ay sirain si Vice President Sara Duterte. Bakit? Sapagkat hindi po sila nakakatiyak na kapag ang articles ay na-transmit sa Senado ay magkakaroon sila ng conviction, hindi lamang dahil sa politika sapagkat napakahina po ng ebidensya. So, ginagawa na lamang po nila itong demolition job laban kay VP Sara Duterte. Attorney, magandang umaga. Hingi lang po ako ng opinion ninyo sa naging pahayag po ni Congressman Ridon at sinabi niya na tingin niya mababasura daw yung petition sa Korte Suprema dahil wala daw tinatawag na legal personality yung mga petitioner at hindi rin daw pwede na mag-file as taxpayer dahil kapag taxpayer suits daw kailangan daw ang pinag-uusapan ay disbursement ng public funds sa attorney. Opo, yung si Congressman Ridon, malaki ang mukha niyan eh. Anyway, alam nyo ayoko na rin magkomento dyan sapagkat that would go into the merits of a pending case. Yan po ay sub judice na tinatawag. At si Atty. Ridon, bilang abogado, ang alam ko abogado si Representative Ridon. At kilala ko po yan personal. At magaling na abogado yan. Kaya lang kalungkot-lungkot, yung kanyang galing ay hindi niya ginagamit sa ewan ko kung anong reason, ngunit alam niya he knows better as a lawyer to be commenting on a pending petition before the Supreme Court. Not only that, he knows better than to preempt the Supreme Court. Isa pong paglapastangan sa Korte Suprema yung pangungunahan mo. So, ako sa kanya, titigil-tigil na po ako. Opo. Yung kaibahan naman nung nagpetisyon, kasi parang almost same personality yung nagpetisyon din yung pinakauna na nakakuha ng paborableng desisyon sa Korte Suprema. At itong petition na panibago po, attorney, anong kaibahan po? Opo, pareho rin po kung kung ang tinutukoy niyo po ay yung Duterte versus House of Representatives. Una pong naghain si Vice President Sara Duterte dyan. At definitely, yun ay may legal personality. Ngunit, may pangalawa pong petisyon na kinonsolidate po dyan na inihain po ni Attorney Israelito Torion at iba pang mga personalidad. At yan po ay kinatigan din ng Supreme Court. Sinabi na ng Supreme Court na mayroong personality as taxpayers. So, ayoko ngang pangunahan ng Supreme Court. Ngunit, ganun din po kasi yung pangangatwiran noong petisyon na bago. So, para sa akin, hayaan na po natin ang kataas-taasang hukuman na magdesisyon dito. Bilang abogado, ayokong bastusin ang Supreme Court katulad ng ginagawa ni Representative Ridon at hayaan ko na lang pong magdesisyon.